Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, lumaki si Melissa de la Cruz, isang dalagang may malalaking pangarap sa kabila ng maliit na mundong ginagalawan. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi magiging madali ang buhay para sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama, si Mang Rodel, ay isang magsasaka na gumigising tuwing madaling araw upang magtrabaho sa bukid. Ang kanyang ina naman, si Aling Susan, ay isang guro sa pampublikong paaralan, nagtuturo ng mga batang katulad niya, ngunit sa kabila ng pagiging guro nito, madalas pa rin silang kapusin sa pera. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero ang kanilang tahanan, at bawat gabi, natutulog siya sa iisang banig kasama ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, hindi kailanman sumagi sa isip niya ang sumuko. Alam niyang may mas magandang hinaharap na naghihintay sa kanya. Isang hinaharap na nangangailangan ng tiyaga, sakripisyo, at walang hanggang pagsisikap. Tuwing gabi, sa ilalim ng manipis na liwanag ng gasera, nag-aaral si Melissa ng mabuti. Hindi niya alintana ang pagod sa maghapong pagtulong sa gawaing bahay o ang ingay ng kuliglig sa labas. Ang pangarap niyang makapagtrabaho sa Amerika ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Madalas niyang nakikita sa mga magasin at libro ang magagarang hotel sa ibang bansa. At iniisip niyang balang araw, makakatayo rin siya sa lobby ng isa sa mga iyon, hindi bilang bisita, kundi bilang isang profesional na nagtatrabaho sa larangang matagal na niyang pinapangarap. Noong siya ay nakapagtapos ng sekundarya, wala siyang ibang nais kundi makapagpatuloy sa kolehiyo, ngunit naging malaking problema ang kakulangan sa pera. Halos hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa pang-araw-araw nilang gastusin, kaya naman kahit masakit, muntik nang sumuko si Melissa sa pangarap niyang makapag-aral. Subalit hindi pumayag ang kanyang ina na mawala ang pagkakataon niyang makaalis sa kanilang maliit na bayan. Sa tulong ng isang scholarship at ilang pautang, nakapasok siya sa isang pamantasan sa Maynila at kumuha ng kursong Hotel and Restaurant Management. Sa unang beses na nakatuntong siya sa lungsod, para siyang nakapasok sa ibang mundo. Malalaking gusali, masisikip na kalsada, at mga taong tila laging nagmamadali. Hindi tulad ng payapang baryo sa probinsya, ang Maynila ay buhay at puno ng ingay. Ngunit sa kabila ng bagong mundong kinakaharap niya, hindi siya natinag. Mahirap ang buhay sa Maynila. Walang tulog sa kakagawa ng mga proyekto, gutom sa pagitan ng mga klase, at pagod mula sa mahabang biyahe sakay ng jeep at tren. Ngunit tiniis niya ang lahat sapagkat alam niyang ito ang kailangan niyang pagdaanan upang maabot ang kanyang pangarap. Sa kabila ng pagiging scholar, hindi pa rin sapat ang perang natitira sa kanya para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Kaya napilitan siyang maghanap ng trabaho sa isang maliit na cafe malapit sa kanilang universidad. Sa umaga, siya ay isang estudyanteng porsigidong matuto, ngunit sa gabi, nagsusuot siya ng apron at nagiging waitress sa Cafe Alba, isang tahimik na coffee shop sa gilid ng isang abalang kalye. Dito niya natutunang ngumiti sa kabila ng pagod, magpakumbaba sa harap ng mga reklamador na customer, at magtrabaho ng walang reklamo kahit masakit na ang kanyang mga paa. Minsan, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, napatingin siya sa labas ng bintana ng cafe. Nakita niya ang isang matandang banyagang lalaki na naka-Amerikana at may dalang maletang mamahalin. Sa isang iglap, naglaro sa kanyang isip ang isang pangarap. Isang araw, makakasalubong din niya ang ganitong klaseng tao, ngunit hindi bilang isang ordinaryong waitress, kundi bilang isang professional sa isang marangyang hotel sa Amerika. Ang pangarap niyang iyon ang bumubuhay sa kanya. Alam niyang hindi madali ang daan patungo roon, ngunit hindi siya titigil. Tuwing pinapadala niya ang natitira niyang kita sa kanyang mga magulang sa probinsya, lalo siyang nagkakaroon ng dahilan upang magsumikap pa. Ngunit matapos niyang graduate sa kolehiyo, dumating ang unang malupit na hampas ng realidad. Hindi agad siya nakahanap ng trabaho. Sa kabila ng kanyang diploma, sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, tila walang lugar para sa kanya sa malalaking hotel sa Maynila. Palipat-lipat siya ng aplikasyon, nagpapasa ng resume sa iba't ibang kumpanya, ngunit palaging may mas kwalipikadong aplikante kaysa sa kanya. Ilang buwan siyang naghintay, ngunit wala pa ring tumatanggap sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nalulungkot. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang pamilya
na hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Pakiramdam niya, nabigo niya ang kanyang sarili. Pakiramdam niya, bigo siyang anak. Kaya kahit masakit, bumalik siya sa Cafe Alba. Muli siyang nagsuot ng apron at nagpatuloy bilang isang waitress. Masakit para sa kanya na isipin na pagkatapos ng lahat ng pagsisikap niya sa pag-aaral, heto siya, bumalik sa parehong trabahong pinasukan niya noong estudyante pa siya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang mabuhay. Ngunit habang nasa likod siya ng counter, habang nililinis ang mga baso at hinahatid ang mga order, hindi siya tumigil sa pangangarap. Sa pagitan ng kanyang mga shift, palihim siyang naghahanap ng mga oportunidad sa ibang bansa. Isang araw, habang nagbabasa ng mga job postings online, nakita niya ang isang bukas na posisyon sa isang hotel sa Amerika. Napangiti siya. Ito na kaya ang pagkakataong hinihintay niya? Hinanda niya ang kanyang mga papeles. Inayos niya ang kanyang resume. Paulit-ulit niyang binasa ang job description. Kinabahan siya, ngunit sabik siyang subukan. Ito na ang simula. Ito na ang unang hakbang patungo sa pangarap niyang buhay sa Amerika. 3 taon ang lumipas mula noong nagsimula ang matiyagang paghahanap ni Melissa ng pagkakataong makalipad patungong Amerika. 3 taon ng pag-iipon, pagsasakripisyo, at pagsisikap sa kanyang trabaho sa Cafe Alba, habang patuloy na naghahanap ng mas magandang oportunidad. Hindi siya sumuko, kahit pa madalas siyang makatanggap ng mga liham ng pagtanggi mula sa iba't ibang kumpanya. Alam niyang darating din ang tamang oras, at sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang naging determinado. Maliban sa kanyang trabaho sa cafe, kumuha rin siya ng part-time na housekeeping job sa isang maliit na motel sa Maynila upang magkaroon ng sapat na karanasan sa hospitality industry. Pagod man at madalas wala ng oras para sa sarili, tiniis niya ang lahat. Tuwing gabi, kahit masakit na ang kanyang likod mula sa paglilinis ng mga kwarto, sinasabi niya sa sarili na ang lahat ng ito ay may patutunguhan. Sa bawat sahod na natatanggap niya, kalahati ay agad niyang iniipon para sa kanyang pangarap. Ang makalipad patungo sa lupaing kanyang pinapangarap simula pa noong bata siya. Isang araw dumating ang tawag na matagal na niyang hinihintay. Isang hotel sa California ang natanggap ang kanyang aplikasyon. Hindi siya makapaniwala. Nang marinig niya mula mismo sa employer ang mga salitang, "We'd like to offer you a position as a housekeeping staff." Halos hindi niya napigilan ang mapaiyak sa tuwa. Pinaghandaan niya ito ng maraming taon, at sa wakas, narito na ang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng saya, bumigat ang kanyang dibdib sa ideyang iiwan niya ang kanyang pamilya. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang maliit na bahay, ipinahayag niya ang balita. "Nay, Tay, natanggap po ako. Sa wakas, makakapunta na ako ng Amerika." Mahina, ngunit puno ng emosyon niyang sinabi. Sandaling katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Kitang-kita niya sa mukha ng kanyang ina ang halong tuwa at pangamba. Ang kanyang ama naman ay tahimik lang, bagaman alam niyang may mabigat na bumabagabag dito. "Masaya kami para sa iyo, anak," ani Aling Susan, pilit na pinipigil ang luha. "Pero, kaya mo bang mag-isa roon?" Hindi niya alam ang isasagot. Sa totoo lang, hindi siya sigurado. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumubok. "Kaya ko po, Nay," sagot niya, pilit na pinapalakas ang loob niya. Para sa atin po ito. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang mga magulang sa airport, habang ang kanyang mga kapatid ay hindi mapigilang umiyak. "Huwag mong pababayaan ang sarili mo roon, ha?" bilin ng kanyang ama. "At huwag mong kalimutang tumawag." Gusto niyang pigilan ang sarili sa pag-iyak, ngunit nang makita niyang lumuluha rin ang kanyang ina, hindi niya na rin napigilan. "Pangako, Nay, Tay, mag-iingat ako. Magtatagumpay ako." Habang lumalakad siya papunta sa boarding gate, pakiramdam niya ay para siyang may iniwang malaking bahagi ng kanyang puso sa Pilipinas. Ngunit hindi na siya maaaring umurong. Pagdating niya sa Amerika, isang matinding dagok agad ang sumalubong sa kanya. Mula pa lang sa paliparan, naramdaman na niya ang layo ng kanyang kinalakihang mundo sa bagong mundong ito. Sa Pilipinas, sanay siyang nakakarinig ng mga boses ng mga kakilala, ng maiingay na tawanan ng kanyang pamilya, ng mga tunog ng tricycle at palengke.
Dito, ang paligid ay tila banyaga sa kanya. Ang mga tao ay abala, nagmamadali, walang pakialam sa isa't isa. Pagsakay pa lang niya sa taxi papunta sa kanyang tirahan, agad niyang napansin ang kakaibang klima. Malamig ang hangin at pakiramdam niya ay sinasakal siya ng bagong temperatura. Iba ang simoy ng hangin at ang mga matatayog na gusali ay tila mas lumalaki habang pinagmamasdan niya ang mga ito mula sa bintana ng sasakyan. Pagdating niya sa kanyang tutuluyang apartment, sinalubong siya ng isang matandang Pilipinang landlady, si Aling Clara, na matagal nang naninirahan sa Amerika. "Anak, hindi madali ang buhay dito," agad nitong sabi habang ipinapakita sa kanya ang maliit niyang kwarto. "Pero kung matibay ang loob mo, makakaraos ka rin." Kinabukasan, agad siyang nagsimula sa kanyang unang araw sa trabaho. Pumasok siya sa isang engrandeng hotel kung saan siya naitalaga bilang housekeeping staff. Habang naglalakad siya sa makintab na marble floor ng lobby, hindi niya maiwasang mamangha. Minsan lang niya itong makita sa mga libro at magazine noon, pero ngayon, bahagi na siya ng mundong ito. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang paghanga nang magsimula na ang tunay na hamon. Hindi glamoroso ang trabaho niya tulad ng inakala niya noon. Kailangan niyang linisin ang mga kwarto ng mabilis at maayos, alisin ang maruruming kumot, magsalansan ng bagong bedsheets, at tiyaking walang bahid ng alikabok ang bawat sulok ng silid. Ang trabaho ay pisikal na nakakapagod. Madalas sumakit ang kanyang likod at balikat sa dami ng kanyang nililinis. Bukod sa bigat ng trabaho, nahirapan din siyang makisabay sa kultura. Sanay siyang makipag-usap ng magalang sa mga nakatatanda. Ngunit dito, walang paki ang mga tao kung paano siya kausapin. May mga customer na hindi man lang siya pinapansin, at may ilan pang nagtatapon ng gamit sa sahig para lang may ipalinis sa kanya. Minsan, may mga kasamang banyaga sa trabaho na nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan, at pakiramdam niya ay pinag-uusapan siya sa harapan niya mismo. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang paghanga nang magsimula na ang tunay na hamon. Hindi glamoroso ang trabaho niya tulad ng inakala niya noon. Kailangan niyang linisin ang mga kwarto ng mabilis at maayos, alisin ang maruruming kumot, magsalansan ng bagong bedsheets, at tiyaking walang bahid ng alikabok ang bawat sulok ng silid. Ang trabaho ay pisikal na nakakapagod. Madalas sumakit ang kanyang likod at balikat sa dami ng kanyang nililinis. Bukod sa bigat ng trabaho, nahirapan din siyang makisabay sa kultura. Sanay siyang makipag-usap ng magalang sa mga nakatatanda. Ngunit dito, walang paki ang mga tao kung paano siya kausapin. May mga customer na hindi man lang siya pinapansin, at may ilan pang nagtatapon ng gamit sa sahig para lang may ipalinis sa kanya. Minsan, may mga kasamang banyaga sa trabaho na nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan, at pakiramdam niya ay pinag-uusapan siya sa harapan niya mismo. Pinakamahirap sa lahat ay ang pangungulila sa pamilya. Tuwing uuwi siya sa kanyang maliit na kwarto, wala siyang kasama. Wala siyang maririnig na malalakas na tawanan tulad ng sa kanilang bahay sa probinsya. Walang lutong bahay na pagkain mula sa kanyang ina. Minsan, nagsusulat siya ng mensahe sa kanyang mga magulang, ngunit hindi agad ipinapadala dahil ayaw niyang maramdaman nilang nahihirapan siya. Ayaw niyang ipakita na sa kabila ng katuparan ng pangarap niyang makarating sa Amerika, may bigat na dala ang realidad na hindi niya inasahan. Sa unang linggo niya sa Amerika, isang gabi habang nakahiga siya sa kanyang kama, pinikit niya ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Iniisip niya ang kanyang pamilya, ang kanilang maliit na bahay sa probinsya, at ang mga gabing nagpapahinga sila sa harap ng lumang radyo ng kanyang ama. Napansin niyang lumuluha na pala siya. "Kaya ko to," inulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero pinili niyang ipagpatuloy ang laban. Isa itong panibagong simula, isang hamon na dapat niyang harapin. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi siya maaaring bumalik sa Pilipinas nang hindi pa niya naaabot ang pangarap niya. Ito pa lang ang simula. Mabilis lumipas ang unang buwan ni Melissa sa Amerika, ngunit sa halip na masanay sa bagong buhay, lalo lamang niyang nararamdaman ang bigat ng bawat araw. Ang pagod sa trabaho, ang lungkot ng pagiging mag-isa, at ang pangungulila sa pamilya ay nagsimulang bumigat sa kanyang dibdib. Ngunit higit sa lahat,
Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang bagong buhay ay ang pang-aapi na nararanasan niya sa kanyang pinagtatrabahuan. Sa unang linggo pa lang niya sa hotel, napansin na niyang kakaiba ang pakikitungo sa kanya ng ilang katrabaho, lalo na ang mga matagal nang nagtatrabaho roon. Isa sa mga housekeepers, si Nancy, isang matabang babaeng nasa edad 40, ay madalas siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa tuwing dumadaan siya sa hallway. May iba pang mga kasamahan niyang madalas magbulungan sa tuwing nasa staff lounge siya, halatang pinag-uusapan siya. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga supplies sa housekeeping cart, narinig niyang may pabulong na nagsabing, "These Filipinos, they think they can take over our jobs." Napahinto siya saglit, ramdam ang kirot ng sinabi, ngunit pinili niyang huwag na lang pansinin. Ngunit ang mas matinding pahirap sa kanya ay ang kanilang manager na si Linda Thompson. Isang matandang Amerikana na nasa 50 na, si Linda ay kilala sa pagiging mahigpit at malupit sa mga empleyado, lalo na sa mga bagong dating. Mula pa lang sa unang araw, tila may hindi na ito nagustuhan kay Melissa. Kung ang ibang housekeeping staff ay may tig-5 kwarto lang na nililinis sa isang araw, si Melissa ay binibigyan ng 10, minsan 12 pa. Habang ang iba niyang kasamahan ay may sapat na oras para sa lunch break, siya ay madalas pinapatawag sa opisina para sa maliliit na bagay, mga bagay na hindi naman niya kasalanan. Minsan, habang nag-aayos siya ng kwarto, biglang dumating si Linda at tiningnan ang kanyang trabaho. Hindi pa man ito lumalapit, agad na itong sumimangot. "You Filipinos don't know how to clean properly," malamig na sabi nito. Sinuri nito ang kama at sinabing hindi raw pantay ang pagkalatag ng bedsheet. "Redo it, and be quick about it." Dugtong nito bago lumabas ng kwarto nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pagtrato sa kanya. Sa tuwing sinusubukan niyang magpakita ng kasipagan, tila lalo siyang pinag-iinitan ni Linda. Isang beses, tinawag siya nito sa opisina para lang pagalitan dahil sa isang maliit na bagay. May natirang hibla ng buhok sa isang unan na hindi man lang halatang naroon. "This is unacceptable," sabi ni Linda habang nakapamewang. "Maybe you're not cut out for this job." Melissa clenched her fists. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipaglaban ang sarili. Ngunit alam niyang wala siyang laban. Bagong empleyado lang siya. Hindi siya pwedeng lumaban sa isang manager na may matagal ng posisyon sa kumpanya. At higit sa lahat, hindi niya kayang mawalan ng trabaho. Ang bawat araw ay nagiging mas mahirap para sa kanya. May mga pagkakataong sinasadya ng ibang katrabaho niya na hindi siya tulungan. Kapag may mabibigat na trolley na kailangang itulak sa hallway, siya lang ang iniiwan upang buhatin ito. Kapag may sirang vacuum cleaner, siya ang binibigyan ng palpak na kagamitan. Kahit ang mga maliliit na bagay ay nagiging dahilan upang ipahiya siya. Tulad ng isang beses na hindi niya agad natagpuan ang isang guest's missing shoe sa ilalim ng kama, na siyang ginamit ni Linda upang ipakita sa lahat na hindi siya competent. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagtrabaho. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Araw-araw siyang pumapasok na may ngiti sa labi, kahit na alam niyang ang naghihintay sa kanya ay puro pang-aapi. Pinanghahawakan niya ang kanyang pangarap at ang pangako niya sa kanyang pamilya. Hindi siya bumiyahe ng libu-libong milya mula sa Pilipinas para lang sumuko. Ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang mapagod. May mga gabi na umuuwi siyang pagod na pagod, halos hindi na kayang ibuka ang bibig upang kumain. Minsan, umuupo siya sa gilid ng kanyang kama at napapatitig lang sa dingding. Naalala niya ang kanilang maliit na bahay sa Quezon, ang boses ng kanyang ina na tinatawag siya tuwing oras ng hapunan, ang yakap ng kanyang ama tuwing may problema siya. Dito sa Amerika, siya lang mag-isa, walang pamilya, walang kaibigan. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, humiga siya sa kama at tinawagan ang kanyang ina. Sa sandaling marinig niya ang boses nito, hindi na niya napigilan ng luha. "Anak, kumusta ka dyan?" tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. "Okay lang po ako, Nay," pilit niyang sagot, ngunit ramdam sa boses niya ang pagod. "Nak, parang pagod na pagod ka? Napapagod ka na ba dyan?" May halong pag-aalalang tanong ng kanyang ina. Saglit siyang hindi nakapagsalita.
Napapagod na nga ba siya? Tama ba ang desisyon niyang lumayo? Nay, parang gusto ko na pong umuwi. Mahina niyang sabi. Hindi niya na malayang bumagsak na pala ang kanyang mga luha. Anak, huminga ng malalim ang kanyang ina sa kabilang linya. Alam naming mahirap ang buhay dyan. Pero kung sa tingin mong hindi mo na kaya, hindi ka namin pipilitin. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ng kanyang ina, ngunit alam niyang hindi niya kayang bumalik ng ganun-ganun lang. Paano ang pangarap niya? Paano ang sakripisyong ginawa niya para makarating doon? Paano ang ipinangako niyang gaganda ang buhay nila? Matapos ang mahabang katahimikan, pinahid niya ang kanyang mga luha at pinilit ang sarili niyang ngumiti. Nay, hindi pa po. Lalaban pa ako. Pinilit niyang ibalik ang kanyang determinasyon. Hindi niya hahayaang matalo siya ng pagod at lungkot. Pero hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong klase ng buhay? Matapos ang halos 1 taon ng pagtitiis sa trabaho sa hotel, dumating ang araw na hindi na kinaya ni Melissa ang pang-aapi at pagpapahirap sa kanya ni Linda. Tuwing gigising siya sa umaga, pakiramdam niya ay isang mabigat na pasan ang muling pagpasok sa lugar na iyon. Minsan, pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin. Ang dating masayahing dalaga mula sa probinsya ay napalitan na ng isang babaeng may malalim na eyebags, pagod na mga mata at lupaypay na katawan. Hindi niya na kayang ipagpatuloy ang ganitong klase ng buhay. Isang umaga, matapos siyang sigawan ni Linda sa harap ng ibang staff dahil lamang sa isang maliit na kulubot sa bedsheet, napagdesisyunan niyang hindi na siya babalik. Iyon na ang huling beses na lalakad siya sa lobby ng hotel na iyon, hindi bilang empleyado, kundi bilang isang taong napagod na sa kawalan ng hustisya. Naghahanap siya ng ibang trabaho, nagbakasakali na baka sa ibang lugar, mas magiging maayos ang kanyang sitwasyon. Ilang linggo siyang nag-apply sa iba't ibang hotel, hanggang sa natanggap siya sa isa pang establisyong mas maliit kaysa sa nauna. Ngunit may parehong sistema, mahahabang oras ng trabaho, mababang sahod, at parehong pangmamaliit mula sa ibang empleyado. Ganoon pa rin ang kwento. Kahit saan siya magpunta, tila palaging may mga taong hindi marunong gumalang sa kanya dahil lamang sa kanyang lahi at estado sa buhay. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang magtiis, kailangan niyang kumita. Ang perang pinapadala niya sa Pilipinas ay nagiging mas maliit habang tumataas ang mga gastusin sa Amerika, ang upa sa apartment, pagkain, pamasahe. Minsan, napapatitig siya sa ATM screen matapos subukang magpadala ng pera sa pamilya. Insufficient funds. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Madalas niyang marinig sa telepono ang boses ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. Anak, kung nahihirapan ka na, umuwi ka na lang, malambing na sabi ni Aling Susan. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo dyan kung hindi mo na kaya. Ngunit alam ni Melissa na hindi niya kayang gawin iyon. Hindi siya maaaring bumalik na bigo. Kaya sa kabila ng lahat, patuloy siyang nagsumikap. Dahil hindi sapat ang kinikita niya sa hotel, napilitan siyang humanap ng pangalawang trabaho. Sa isang online job board, nakita niya ang isang caregiver position para sa isang matandang Amerikano na nangangailangan ng kasama sa bahay. Wala siyang formal na karanasan sa caregiving, ngunit tinanggap niya ang trabaho dahil desperado na siya. Si Mr. Harold Steinman, isang dating guro sa universidad, ay isang matandang byudo na halos hindi na makalakad ng maayos dahil sa arthritis. Sa una, hindi niya maintindihan kung paano niya mapapakisamahan ang matanda. Laging nakasimangot, mainitin ang ulo, at tila ayaw sa kanya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang unawain ang kanyang ugali. Masakit lang talaga ang katawan nito, at sanay itong mag-isa, kaya hindi pa marunong makihalubilo sa iba. Isang gabi, matapos siyang tulungan ni Melissa na makapunta sa kanyang upuan, tiningnan siya nito at sinabing, "You're the only person who actually listens." Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Melissa ay may nakaka-appreciate sa kanya. Hindi niya naisip noon na ang magiging kakampi niya sa Amerika ay isang matandang Amerikano. Ngunit kahit naging malapit siya kay Mr. Steinman, hindi ibig sabihin ay gumaan na ang kanyang buhay. Sa araw, nagtatrabaho pa rin siya sa hotel. Sa gabi, nag-aalaga siya ng matanda. At kapag natapos na ang lahat ng kanyang gawain, saka pa lang siya makakauwi sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang tinutuluyan ay isang studio-type apartment
na hindi kasya sa 4 na tao, ngunit 7 silang nakatira roon, pawang mga Pilipino ring nakikipagsapalaran sa Amerika. Ang kanilang higaan ay pinagtagpi-tagping kutsyon sa sahig at ang kanilang gamit ay pinagkakasya sa iisang maliit na kabinet. Sa umaga, siksikan sila sa maliit na banyo, nag-uunahan sa paliligo bago pumasok sa kanya-kanyang trabaho. Sa gabi, naririnig niya ang tahimik na hikbi ng ilang kasamahan niyang tulad niya ring nahihirapan, hindi makatulog dahil sa lungkot at pagod. Isang beses, habang nagkakape siya sa kanilang maliit na mesa, napansin niyang may isang kasamahan siyang tahimik na nakatitig sa cellphone nito. Pinapakinggan ang voice message mula sa kanyang anak sa Pilipinas. "Ma, kailan ka uuwi?" Hindi na napigilan ni Melissa ang sarili. Muli siyang napatanong sa kanyang isipan, kailan nga ba siya uuwi? Pero ang sagot niya sa sarili ay palaging pareho. Hindi pa ngayon. Kailangan pa niyang lumaban. Kailangan pa niyang patunayan sa sarili niya na ang lahat ng ito ay may dahilan. Kailangan niyang ipakita sa kanyang pamilya na hindi siya bumiyahe ng libu-libong milya para lang sumuko. Pero habang patuloy siyang nagsisikap, hindi niya alam na may mas matindi pang pagsubok na darating. Isang hamon na magpapakita sa kanya kung gaano talaga kahirap ang mundo ng mga taong tulad niya. Mga imigrante, mga dayuhang hindi kailanman tinanggap ng buo sa bansang pinapangarap nilang maging tahanan. 3 taon na mula nang dumating si Melissa sa Amerika. Sa panahong iyon, nalibot na niya ang iba't ibang klase ng trabaho, mula sa housekeeping, hanggang sa pagiging caregiver, hanggang sa kung ano-anong sideline na pwedeng pagkakitaan. Sa bawat trabahong pinasok niya, hindi kailanman naging madali ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa paghahanap ng mas mabuting oportunidad. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa isang kilalang hotel sa New York City. Kailangan nila ng receptionist, isang trabaho na mas mataas ang posisyon kaysa sa mga dati niyang napasukan. Mas mataas din ang sahod, at kung makukuha niya ito, magiging malaking tulong ito, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nag-aalangan man, sinubukan niya. Nagbihis siya ng maayos, inayos ang kanyang resume, at lumipad patungong New York para sa kanyang interview. Kinakabahan siya ngunit determinado. At matapos ang ilang linggong paghihintay, natanggap siya sa trabaho. Sa wakas, pakiramdam niya ay unti-unti na niyang naaabot ang pangarap niya. Ngunit hindi niya inakalang ang paglipat niya sa New York ang magiging simula ng isang mas matinding pagsubok. Sa unang araw niya sa bagong trabaho, punong-puno ng saya at pananabik si Melissa. Ang hotel ay napakalaki, mas marangya kaysa sa mga dati niyang napasukan. Ang lobby nito ay may marmol na sahig, chandeliers na kumikinang sa liwanag, at mga bisitang pawang mayayaman at kilalang personalidad. Nang tumayo siya sa harap ng reception desk, pakiramdam niya ay isa na siyang ganap na bahagi ng industriyang matagal niyang pinangarap. Ngunit ang saya niyang iyon ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang kanyang magiging manager. Si Linda Thompson. Biglang lumamig ang kanyang pakiramdam. Hindi niya akalaing muli silang magtatagpo ng babaeng pinaka nagpahirap sa kanya noong nasa California pa siya. Hindi ito nagbago. Matigas pa rin ang muka. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niyang agad itong nagtaas ng kilay. Tila hindi makapaniwalang nandito siya muli. "You?" Malamig na sabi ni Linda. "Opo, ma'am," sagot ni Melissa, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngumisi si Linda, isang ngising puno ng pangmamaliit. "I see you're still trying." Hindi na siya sumagot. Alam niyang hindi ito magandang senyales, ngunit wala siyang magagawa kundi ang magpatuloy sa trabaho. Sa mga sumunod na linggo, naging malinaw na ayaw ni Linda na nasa hotel si Melissa. Sa bawat pagkakamali, kahit gaano kaliit, siya agad ang pinapagalitan. May isang beses na nagkamali siya ng paglagay ng reservation sa system, at sa halip na bigyan siya ng pagkakataong ayusin ito, pinahiya siya nito sa harap ng ibang staff. "I swear, you Filipinos never learn," bulong ni Linda, ngunit sapat ang lakas ng boses nito upang marinig ni Melissa. Dahil sa diskriminasyong ipinapakita ni Linda, naging madali para sa ibang empleyado na sundan ang ginagawa nito. Mabilis siyang naging outsider sa opisina. May mga pagkakataong kapag kumakain siya sa staff lounge,
Bigla siyang titigil sa pagnguya dahil mapapansing nagbubulungan ang kanyang mga kasamahan habang nakatingin sa kanya. Sa bawat meeting, tila hindi pinapansin ang kanyang mga suhestyon. Ang pinakamasakit ay nang malaman niyang sinasadya siyang sirain ng iba niyang kasamahan. May isang okasyon na sinadya nilang hindi siya bigyan ng tamang impormasyon tungkol sa isang VIP guest. Dahilan upang magmukha siyang walang alam nang tanungin siya nito sa front desk. Nang malaman ito ni Linda, sa halip na imbestigahan ang totoong nangyari, siya ang pinagalitan nito. "I knew hiring someone like you was a mistake," malamig na sabi ni Linda. Sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unting nauubos ang pasensya ni Melissa. Alam niyang may mali sa nangyayari, ngunit ano ang magagawa niya? Hindi siya Amerikanong may karapatan sa mataas na posisyon. Isa lamang siyang Pilipinang nagbabakasakali sa bansang hindi naman kanya. Hanggang sa dumating ang pinakamasamang pangyayari. Isang gabi, abala siya sa pag-aasikaso ng mga bisita nang biglang may dumating na reklamo mula sa isang guest. May nawawalang mahahalagang dokumento sa isa sa mga kwarto at dahil siya ang receptionist noong gabing iyon, siya agad ang sinisi. Wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga papeles, ngunit walang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Kinabukasan, pinatawag siya ni Linda sa opisina nito. "We can't have people like you ruining the reputation of this hotel," malamig na sabi nito habang nakatayo sa harap niya. "You Filipinos don't belong here." Nanlaki ang mata ni Melissa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang diskriminasyon na dati nararamdaman lang niya ay sinabi na ngayon ng harapan. Walang pakundangan, walang takot. "Pero wala po akong kasalanan." Mahina niyang tugon, pilit na pinipigilan ang luha. "I don't care," sagot ni Linda. "You're fired." At ganoon lang, sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Lumabas siya ng opisina ni Linda na wala ng emosyon sa mukha. Dala niya ang kanyang maliit na bag at habang naglalakad siya palabas ng hotel, hindi niya maiwasang mapatingin sa engrandeng lobby. Ilang linggo lang ang nakalipas nang tuwang-tuwa siya sa trabahong ito. Ngayon, tinanggal siya ng walang sapat na dahilan. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha. Lumabas siya sa kalsada ng New York City. Malamig ang hangin ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Muli siyang walang trabaho. Muli siyang nasa simula. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya alam kung paano siya makakabangon. Tumingin siya sa paligid. Napakaraming taong naglalakad sa lansangan, abala sa kani-kanilang buhay. Wala ni isa sa kanila ang may pakialam sa kanya. Wala siyang pamilya rito, wala siyang kaibigang maaaring lapitan. Hindi tulad sa Pilipinas, kung saan may uuwian siyang tahanan at may mga yakap na naghihintay sa kanya. Dito, siya lang mag-isa. Naupo siya sa isang bench at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang boses ang biglang narinig niya mula sa kanyang likuran. "Are you okay?" Napalingon siya. Isang lalaki ang nakatayo sa harapan niya, nakasuot ng maayos na suit, may matangkad at matikas na tindig. May kung anong pamilyar sa mukha nito, parang nakita na niya ito dati. Hindi niya alam na sa sandaling ito, nagbago na ang kanyang buhay. Malamig ang hangin ng New York ng gabing iyon, ngunit hindi iyon alintana ni Melissa habang nakaupo siya sa isang bench sa tapat ng hotel kung saan siya kakalabas lang matapos tanggalin sa trabaho. Hawak niya ang kanyang maliit na bag, nanginginig hindi dahil sa lamig kundi sa bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang hirap ng pinagdaanan niya sa nakaraang 3 taon ay nagdulot sa kanya ng maraming sugat, sa katawan, sa isipan, sa puso. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala ng pangarap na matagal niyang pinanghawakan. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Pilit niyang pinapahid ang kanyang luha, ngunit patuloy itong umaagos. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula muli. Saan siya pupunta? Paano siya mabubuhay? Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang pamilya sa Pilipinas? Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanang wala na siyang trabaho at wala rin siyang tiyak na direksyon. "Are you okay?" Napatingala siya sa tinig na yon. Sa harapan niya, may isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling navy blue suit.
at may presensyang hindi maaaring balewalain. May kung anong awtoridad sa kanyang tindig, ngunit ang mga mata nito ay hindi malamig o mapanghusga tulad ng sa iba niyang dating nakatrabaho. Sa halip, may halong pag-aalala sa ekspresyon nito. Saglit siyang napatingin sa lalaki, tila nag-iisip kung sasagutin ito o hindi. Wala na siyang lakas upang magkunwaring maayos siya. "No," sagot niya sa mahinang boses. "I just lost my job." Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. "Where did you work?" Tumingin siya sa taas, sa logo ng hotel kung saan siya tinanggal. Doon nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Napalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa hotel, tila may kung anong koneksyon ang nadiskubre. "Come with me," sabi nito. Hindi niya alam kung bakit sumunod siya. Siguro dahil sa pagod, siguro dahil wala naman na siyang ibang mapupuntahan, o siguro dahil sa kakaibang sigla na nakita niya sa mga mata ng estrangherong ito. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng hotel, naramdaman niyang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nang pumasok sila sa lobby, agad silang sinalubong ng assistant manager. Napatingin ito sa lalaking kasama niya at biglang nanlaki ang mga mata nito. Parang ngayon lang napagtantong kung sino ang kaharap nila. "Sir Alex!" bulalas ng assistant manager. "We weren't expecting you." Agad na napagtanto ni Melissa kung sino ang taong kasama niya. Si Alexander Alex Montemayor, ang CEO ng Montemayor Hotels and Resorts, ang may-ari ng mismong hotel na tinanggal siya. Hindi siya makapaniwala. "Where's Linda Thompson?" Malamig na tanong ni Alex. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang assistant manager upang bumawi sa kanyang pagkakamali. "She's in her office, sir," sagot ng assistant manager, tila kinakabahan. "Call her," sagot nito ng walang pag-aalinlangan. "Now." Ilang minuto lang ang lumipas bago dumating si Linda. Halatang naguguluhan kung bakit siya pinatawag. Ngunit nang makita niya si Alex na nakatayo sa gitna ng lobby, agad siyang ngumiti at nagpakitang gilas, tulad ng palaging ginagawa niya sa mga may mataas na posisyon. "Sir Alex," masigla niyang bati. "Hindi ko alam na narito kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Diretsong tumingin si Alex kay Linda. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. "I just heard that you fired this employee." Tumango siya kay Melissa. "Care to explain why?" Sandaling natigilan si Linda, ngunit agad nitong inayos ang sarili. "Oh yes. Well, she was underperforming, sir. We've had complaints from guests, and frankly," nag-angat siya ng kilay, "she wasn't a good fit for the hotel." Nagtagpo ang mga mata ni Melissa at ni Linda, at sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya kailangang matakot. "Really?" Malamig na tanong ni Alex. "Because when I checked her HR records, it said that she had some of the best performance reviews among her colleagues." Namutla si Linda. "I also found out that this wasn't the first time you've unfairly treated an employee," dagdag pa ni Alex, "especially one who happens to be Filipino." Napansin ni Melissa ang katahimikan sa paligid. Ang ibang staff sa reception ay napapatingin na rin sa kanila, halatang nakikinig sa bawat salita ni Alex. "You know, Linda," patuloy nito, "we have a strict zero-tolerance policy when it comes to workplace discrimination." Matalim ang tingin nito kay Linda. "And I believe you've just violated that policy multiple times." Sir? Nagsimula si Linda, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Alex. "You're fired," malamig na sabi ni Alex. "Effective immediately." Hindi makapagsalita si Linda. Nanlaki ang mga mata niya, tila hindi makapaniwala na siya mismo ang tinanggal. Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Sa isang iglap, tulad ng ginawa niya kay Melissa, siya mismo ang nawala sa kanyang trabaho. Nakatayo lang si Melissa sa tabi, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Parang bumaliktad ang mundo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang taong nagdulot sa kanya ng maraming paghihirap, ngayon ay siya namang naparusahan. Nang lumingon sa kanya si Alex, bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. "Do you have time to talk?" Tanong nito sa kanya. Tahimik siyang tumango. Dinala siya ni Alex sa isa sa mga opisina ng hotel at nag-usap sila. Doon, nalaman niyang matagal na palang sinusuri ni Alex ang performance records ng kanilang mga empleyado at napansin niya kung paano hindi nabibigyan ng patas na pagkakataon si Melissa sa kabila ng kanyang pagsisikap.
You have potential, sabi ni Alex, nakatitig sa kanya. You were just under the wrong management. Hindi alam ni Melissa kung paano siya sasagot. Kinuha ni Alex ang isang dokumento mula sa mesa at iniabot ito sa kanya. I want to offer you a position, sabi nito. How would you feel about being an assistant manager in one of our hotel branches? Napatulala siya. Assistant manager. Hindi lang ito basta mas mataas na posisyon. Ito ay isang pagkakataon. Isang patunay na ang lahat ng pinagdaanan niya ay may patutunguhan. Are you serious? Mahina niyang tanong, hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Alex. You've earned it. Napatingin si Melissa sa papel sa kanyang kamay, tapos kay Alex, tapos muli sa dokumento. Para bang panaginip ito? Isang panaginip na matagal na niyang hinintay, at sa wakas, nagkatotoo. Dahan-dahan, unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang labi. Yes, sagot niya sa wakas, puno ng determinasyon sa kanyang boses. I'd love to. At sa gabing iyon, habang lumalabas siya ng opisina na may dalang bagong oportunidad, alam niyang hindi lang ito isang bagong trabaho. Ito ang simula ng bagong buhay niya. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Amerika, muling naramdaman ni Melissa ang sigla at pag-asa. Hawak niya ang employment contract na inialok sa kanya ni Alex. Hindi pa rin makapaniwala na mula sa pagiging isang ordinaryong empleyado, isa na siya ngayong assistant manager ng isa sa mga branches ng Montemayor Hotels and Resorts. Isang bagong mundo ang bumukas sa kanya. Hindi na siya naglilinis ng kwarto o nagsisilbi sa harapan ng reception desk bilang isang simpleng staff. Ngayon, siya na ang nangangasiwa sa mga empleyado, nakikilahok sa mga managerial meetings, at tumutulong sa pagpapatakbo ng isa sa mga prestihiyosong hotel ng kumpanya. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pag-a-adjust. Sa unang linggo pa lang niya bilang assistant manager, ramdam na niya ang tahimik na pagdududa ng ibang empleyado. Sigurado ka bang qualified yan? Narinig niyang bulong ng isang staff sa kanyang katabi. Mukhang na-promote lang yan kasi malakas kay Mr. Montemayor. I heard she's dating the CEO. Bulong pa ng isa. That's why she got the position. Nang marinig iyon ni Melissa, hindi niya maiwasang mapahinto saglit. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging may ganitong klase ng pag-aalinlangan sa kanya. Hindi ba nila nakikita kung gaano siya nagsumikap? Hindi ba sapat ang kanyang kakayahan at sipag? Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang patunayan ang sarili niya. Sa bawat araw, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Siya ang unang dumarating sa opisina at huling umuuwi. Inaaral niya ng mabuti ang bawat aspeto ng operasyon ng hotel, mula sa pag-manage ng staff hanggang sa paghawak ng mga guest concerns. Hindi niya hinayaang ang mga mapanirang salita ay hadlangan siya sa kanyang trabaho. Habang tumatagal, unti-unti niyang nakukuha ang respeto ng ilang empleyado. Napansin nilang hindi siya umaasa sa iba, na hindi siya nagmamalaki sa kanyang posisyon, at higit sa lahat, na siya ay marunong makinig sa kanilang mga hinaing. Ngunit habang ginagawa niya ang lahat upang maging maayos ang kanyang trabaho, isang bagong hadlang ang humarang sa kanyang landas, si Richard Green, ang matandang vice president ng kumpanya. Matagal nang nasa kumpanya si Richard, isang veteranong executive na halos 30 taon nang nagtatrabaho para sa Montemayor Hotels. Isa siya sa mga pangunahing tagapamahala ng negosyo, isang taong sanay sa kapangyarihan at hindi natutuwa kapag may bagong pumapasok sa eksena, lalo na kung sa tingin niya ay hindi ito karapat-dapat. Mula pa lang sa unang meeting na dinaluhan ni Melissa bilang assistant manager, ramdam na niya ang malamig na tingin ni Richard. Sa tuwing nagpapahayag siya ng kanyang opinyon, palaging may komento si Richard na tila binabaliwala ang kanyang mga ideya. Hindi ba masyadong ambisyoso yung plano mo? Tanong nito minsan sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Are you sure you can handle that? Sa bawat pagkakataong may nagawang mali ang kanyang team, si Melissa agad ang sinisisi. Kahit hindi naman siya ang may kasalanan, palaging siya ang unang pinapagalitan ni Richard. At habang palihim niyang iniintindi ang mga nangyayari, napagtanto niyang hindi lang siya basta pinapahirapan. Sinasadya siyang pabagsakin. Isang gabi, matapos ang isang mahirap na araw sa trabaho, tinawagan niya ang kanyang ina. Anak, kumusta ka na? Tanong ni Aling Susan. Okay lang po ako, Nay. Sagot niya.
ngunit hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang boses. Nak, parang pagod na pagod ka. May problema ba? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon niya. Gusto niyang sabihin na nahihirapan siya, na parang wala nang katapusan ang pang-aapi at diskriminasyon. Pero kasabay ng lungkot na yon ay ang kanyang determinasyon. Hindi po, Nay, kaya ko to, sagot niya sa wakas. Nang ibaba niya ang telepono, napatingin siya sa kanyang reflection sa salamin. Matibay na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Melissa na takot, na palaging nagtitiis, na walang kalaban-laban. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ni Richard upang pabagsakin siya, hindi siya magpapatalo. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na laban ay paparating na. Isang pagsubok na susukat hindi lang ang kanyang kakayahan, kundi pati ang kanyang katatagan bilang isang tao. Lumipas ang mga buwan at patuloy na pinatunayan ni Melissa ang kanyang galing bilang assistant manager. Sa kabila ng pangmamaliit sa kanya noong una, unti-unting nakuha niya ang respeto ng kanyang mga empleyado at kapwa managers. Lalo ring naging malapit sa kanya si Alex. At bagaman wala silang tuwirang pag-amin, ramdam nilang pareho ang kakaibang koneksyon na namamagitan sa kanila. Ngunit habang maayos ang kanyang performance, ramdam din niyang may isang taong naghihintay ng kanyang pagkakamali. Si Richard Green. Hindi pa rin natitinag ang matandang VP sa kagustuhang pabagsakin siya. Alam nitong mas pinapaboran siya ni Alex at mukhang may mas espesyal pang relasyon silang dalawa. Sa mata ni Richard, hindi lang isang ordinaryong empleyado si Melissa, isa siyang banta. At kaya naman, gumawa ito ng paraan upang tuluyang mawala siya sa kumpanya. Isang umaga, nang pumasok si Melissa sa kanyang opisina, napansin niyang tila kakaiba ang tingin ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Hindi niya iyon binigyan ng pansin, ngunit habang lumilipas ang oras, lalo niyang napapansing parang iniiwasan siya ng ibang staff. Nang dumaan siya sa hallway, narinig niya ang mahihinang bulungan. She's under investigation. I heard she stole company funds. Sinabi ko na nga ba, umangat lang yan dahil kay Alex. Kinabahan siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa siya makapagtanong, bigla siyang tinawag ni Alex sa opisina nito. Pagpasok niya, ramdam niya agad ang bigat ng atmosfera. Nakaupo si Alex sa likod ng kanyang desk, hawak ang isang folder, at sa tabi nito ay si Richard, may mapanuksong ngiti sa muka. Sit down, malamig na sabi ni Alex. Umupo siya sa harapan ng desk, ramdam ang matinding kaba sa dibdib. Hindi ganito ang kinagawian nilang pag-uusap. Malamig si Alex, walang emosyon sa kanyang mukha. Nagsalita si Richard bago pa man makapagtanong si Melissa. Mukhang may malaking problema tayo, Miss Dela Cruz, sabi nito. Dahan-dahang ipinapatong ang isang dokumento sa harap niya. Dahan-dahan niyang binasa ang dokumento at sa bawat linya, lalo siyang nanlumo. Inaakusahan siya ng pagnanakaw mula sa pondo ng kumpanya. Ayon sa dokumentong hawak ni Richard, mayroong ebidensya na nagpatunay na nagkaroon ng malalaking hindi maipaliwanag na withdrawals at fund transfers mula sa department na pinamamahalaan niya. At ang pinakamalala, may isang pirma roon na tila siya ang gumawa. Napakurap siya. Hindi totoo to. Mahina niyang sabi, nanginginig ang kamay habang hawak ang papel. Muling nagsalita si Richard, tila isang hukom na nagdedesisyon sa isang kaso. The evidence is pretty solid. Ibig sabihin ba nito, itinatanggi mo na wala kang kinalaman dito? Of course, sagot niya, halos masigaw na. Hindi ko kailanman gagawin to. Alex, alam mong hindi ko to kayang gawin. Tumingin siya kay Alex, umaasang may tiwala pa ito sa kanya. Ngunit hindi ito nagsalita. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Para bang sa isang iglap, bumalik lahat ng kanyang takot. Muli na naman ba siyang mawawalan ng lahat? Hindi siya makapaniwala. Alam niyang gawa-gawa lang ito ni Richard, ngunit paano niya ito mapapatunayan? Paano niya ipapaliwanag na wala siyang kasalanan kung ang lahat ng ebidensya ay tila laban sa kanya? Nagpatuloy ang investigasyon sa loob ng ilang araw at habang lumilipas ang oras, lalo lang lumalala ang sitwasyon ni Melissa. Ang mga taong dating nagbigay ng respeto sa kanya ay unti-unting lumayo. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay hindi na siya kinakausap. Sa tuwing naglalakad siya sa hallway ng opisina,
Ramdam niyang binibigyan siya ng matalim na tingin ng ibang empleyado. Lalo siyang nasaktan nang mapansin niyang hindi na rin lumalapit sa kanya si Alex. Hindi na ito kasing lapit sa kanya tulad noon. Tila hindi na ito sigurado kung dapat pa itong magtiwala sa kanya. Hanggang sa dumating ang huling araw ng investigasyon. Pinatawag siyang muli sa opisina ni Alex kung saan naroon na rin si Richard at ang ilang board members ng kumpanya. "Melissa, we've reviewed all the evidence," malamig na sabi ni Alex. "And at this point, I need to make a decision." Nanatili siyang tahimik, ngunit sa loob-loob niya, parang gusto na niyang sumigaw. Gusto niyang ipaglaban ang sarili niya, ngunit paano? Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Alex, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang IT staff ang nagmamadaling pumasok, may hawak na USB. "Sir, you need to see this," sabi ng staff. Inaabot ang USB kay Alex. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng nasa silid. Idinugtong ng IT staff. "We reviewed the security footage from the finance office, and we found something." Ikinabit ni Alex ang USB sa kanyang laptop at lumabas sa screen ang isang hidden CCTV footage mula sa finance department. At sa sandaling lumabas ang imahe, nanlaki ang mata ni Melissa. Dahil sa CCTV footage, malinaw nilang nakita ang totoong may kasalanan, si Richard Green mismo. Sa video, kitang-kitang si Richard ang pumirma sa mga dokumento gamit ang isang pekeng lagda ni Melissa. Kitang-kita rin kung paano niya kinausap ang isang empleyado upang sabihing ipasok ang mga funds sa isang account na hindi autorisado. Lalong nanlaki ang mata ni Alex. Tumayo si Richard, nagmamadaling lumapit upang patayin ang laptop, ngunit huli na ang lahat. "This is ridiculous!" sigaw ni Richard. "This is all fabricated!" Ngunit walang naniwala sa kanya. Tumayo si Alex, humarap kay Richard, at sa malamig na boses, sinabi nito, "You're done." Sa isang iglap, si Richard ang natanggal sa kumpanya. Siya ang tunay na may kasalanan, at sa tulong ng CCTV footage, napatunayan nilang lahat na inosente si Melissa. Nanatili siyang tahimik habang pinagmamasdan kung paano umalis si Richard. Galit na galit, ngunit wala nang magawa. Nang mapag-isa na sila ni Alex sa opisina, hindi na napigilan ni Melissa ang kanyang emosyon. "Hindi mo ba ako pinaniwalaan?" tanong niya, puno ng sakit ang boses niya. Nagbuntong hininga si Alex, halatang may lungkot sa kanyang mukha. "I wanted to, but I had to be fair." Tumango si Melissa, ngunit hindi niya napigilan ang puot na nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang napatunayan. Hindi na siya kailanman magiging biktima ulit. Mula sa araw na ito, hindi na siya magpapaapi. At ito ang simula ng kanyang tagumpay. Matapos ang matinding investigasyon, tuluyang napatalsik si Richard Green sa kumpanya. Isang araw matapos lumabas ang ebidensya laban sa kanya, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng Montemayor Hotels and Resorts na nag-aanunsyo ng kanyang termination at legal actions na isasampa laban sa kanya dahil sa malawakang korupsyon. Sa loob ng kumpanya, naging usap-usapan ang pangyayari. Ang dating makapangyarihang vice president ay wala na, at ang babaeng halos matanggal sa trabaho dahil sa isang sabwatan ay siyang nanatili. Para sa marami, si Melissa ay isang simpleng empleyado lang noong una, isang immigrant na may pangarap, ngunit ngayon, isa na siyang simbolo ng katatagan at hustisya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may isang bagay na nanatiling nakabigat sa kanyang dibdib, ang kawalan ng tiwala sa kanya ni Alex noong panahon ng kanyang pagsubok. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, abala sa pagsasaayos ng mga naiwanang problema ni Richard, isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. "Melissa?" Agad niyang nakilala ang tinig. Nang tumingin siya sa pinto, naroon si Alex, nakatayo, hawak ang isang tasa ng kape. Sa kabila ng maaliwalas nitong mukha, may isang emosyon sa mata nito na tila hindi pa niya nakikita dati. Guilt. "Pwede ba kitang makausap?" tanong nito. Hindi siya sumagot agad. Alam niyang ito ang sandali kung saan haharapin nila ang hindi nila napag-usapan. Ang sandaling hindi siya pinaniwalaan ni Alex. Ang sandaling nagduda ito sa kanya. Pumasok si Alex sa loob ng opisina, lumapit sa mesa niya, at inilapag ang kape sa harapan niya. I just wanted to say sorry,"
Mahina nitong sabi. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang susunod nitong sasabihin. I should have trusted you, patuloy ni Alex. Sinasalat ang tasa ng kape na para bang hindi niya alam paano ipapaliwanag ang sarili. I should have fought for you, but I let my doubts get in the way. Dahan-dahang huminga si Melissa. Sa totoo lang, matagal niya nang gustong marinig ito. Pero hindi niya rin alam kung sapat ba iyon upang mabura ang sakit na naramdaman niya noong panahong iyon. Tumingin siya sa kanya. Bakit? Napakurap si Alex, tila hindi inaasahan ang tanong. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Boses niya ay hindi galit, ngunit puno ng lungkot. Kilala mo ako, alam mo ang pinagdaanan ko. Alam mong hindi ko magagawa yon. Nagbuntong hininga si Alex. Dahil natakot ako. Nagtaas siya ng kilay. Natakot? Tumango si Alex. Hindi lang dahil sa kaso. Hindi lang dahil sa imahe ng kumpanya. Natakot ako. Dahil ayokong isipin ng iba na pinoprotektahan kita dahil napahinto ito, tila nag-aalinlangan. Dahil espesyal ka sa akin. Saglit siyang napahinto. Hindi niya inaasahan iyon. Ngunit bago pa niya maproseso ang sinabi ni Alex, bumalik ito sa usapan. Pero mali ako, sagot nito. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat ipinaglaban kita. Muling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Ngunit sa halip na sagutin ang emosyonal na bahagi ng kanilang pag-uusap, tinapik ni Melissa ang mesa at ngumiti ng bahagya. Well, good thing I fought for myself, sagot niya. May halong biro ngunit may katotohanan. Tumango si Alex. Kita sa mukha nito ang pagpapahalaga sa lakas ng loob niya. I know. At dahil dyan, I think it's time we recognize that. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Alex ang isang sobre at iniabot sa kanya. Nang buksan niya ito, isang kontrata ang bumungad sa kanya. Isang promotion letter. Nanlaki ang mata niya nang basahin ang nakasulat. General Manager, Montemayor Hotel, New York Branch. General Manager? Hindi makapaniwalang tanong niya. Alex, this is... You earned it, putol ni Alex nakangiti. You're not just an employee anymore, Melissa. You've proven yourself. And I trust you to lead this hotel better than anyone else. Napalunok siya. Hindi niya akalain na darating ang araw na aabot siya sa ganitong posisyon. Mula sa isang housekeeping staff na dating minamaliit, ngayon ay isang general manager na siya ng isa sa pinakamalalaking branches ng Montemayor Hotels. Ang dating panaginip niya ay naging isang katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si Melissa sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan. Binago niya ang sistema ng operasyon, ipinaglaban ang patas na pagtrato sa lahat ng empleyado, at muling ibinalik ang sigla ng hotel. Ang mga tauhan na dati nagdududa sa kanya ay unti-unting nagpakita ng respeto. Ngunit higit sa lahat, napansin niya ang pagbabago sa sarili niya. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagpapadala sa pang-aapi. Dati, isa lang siyang simpleng Pilipina na nangangarap sa Amerika. Ngunit ngayon, siya ay isang babaeng may pangalan, may kakayahan, at may sariling pwesto sa mundo. At habang tinitingnan niya ang New York skyline mula sa bintana ng kanyang bagong opisina, napangiti siya. Matagal man, mahirap man, pero sa wakas, nagtagumpay siya. Matapos ang ilang buwan bilang general manager, unti-unting nasanay si Melissa sa bago niyang mundo. Hindi na siya ang dating empleyado na palaging nasa anino ng iba. Ngayon, siya na mismo ang nagpapalakad ng isa sa pinakamalalaking branches ng Montemayor Hotels and Resorts. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas naging maayos ang sistema ng hotel, mas gumanda ang relasyon ng mga empleyado, at mas dumami ang mga bisitang pumipili sa kanilang serbisyo. Pero sa kabila ng tagumpay sa trabaho, isang bagay ang hindi pa rin niya kayang harapin ng buo, ang nararamdaman niya para kay Alex. Simula nang bumalik ang tiwala ni Alex sa kanya, mas naging malapit sila. Palagi silang nagkakasabay sa mga meetings, madalas silang magkasamang nag-i-inspection sa hotel, at minsan, kahit walang opisyal na usapan, magkasabay silang umuuwi. Ang dati niyang tingin kay Alex bilang CEO ay unti-unting nagbago. Ngayon, nakikita na niya ito bilang isang taong totoong nagmamalasakit sa kanya, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang babae. At unti-unti,
Napansin din niya ang sarili. Hindi lang niya ito iginagalang bilang boss. May kung anong kakaiba siyang nararamdaman tuwing magkasama sila. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman niya. Mali ito. Si Alex ang CEO ng kumpanya. Siya naman ang general manager. Kung may mangyari sa kanila at malaman ito ng iba, ano ang iisipin nila? Siguradong may mag-aakusa sa kanya na ginagamit niya lang si Alex para sa kanyang posisyon. Alam niyang marami pa ring nagdududa sa kanya. Alam niyang maraming mata ang nakatingin sa bawat kilos niya. Pero paano kung totoo ang nararamdaman niya? Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na event sa hotel, nagdesisyon si Alex na yayain siyang mag-dinner. "Melissa, gusto mo bang sumama sa akin? We need to celebrate tonight's success." Dati, madalas siyang tumatanggi sa mga personal na alok ni Alex. Pero nang gabing iyon, sa kung anong dahilan, hindi siya nagdalawang isip. "Okay," sagot niya. "Saan tayo pupunta?" Ngumiti si Alex. "May alam akong magandang lugar." At ilang minuto lang, nakaupo na sila sa isang tahimik at eleganteng restaurant sa Manhattan. Malayo ito sa ingay ng negosyo, mula sa formalidad ng opisina, mula sa presyo ng trabaho. Para silang ordinaryong tao lang na nagdi-dinner, hindi isang CEO at isang general manager. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Melissa ang mapansin kung paano siya tinititigan ni Alex. "Melissa," sabi nito, habang dahan-dahang ibinaba ang kanyang wine glass. "May gusto akong sabihin." Napalunok siya. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Alex, tila kinakabahan sa unang pagkakataon. "Alam kong matagal na tayong nagtatrabaho ng magkasama. Alam kong dumaan tayo sa maraming pagsubok. Alam kong marami na tayong pinagdaanan." Tumigil ito saglit. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa kanya. "Pero gusto kong malaman mo, hindi lang kita gusto bilang empleyado. Hindi lang kita gusto bilang partner sa negosyo." Muling bumilis ang tibok ng puso ni Melissa. Alex ngumiti ng bahagya. "Gusto kita, Melissa. Gusto kita bilang isang babae." Nanlaki ang mata niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. "Matagal ko nang gustong sabihin to," patuloy ni Alex. "Pero hindi ko alam kung paano. Ayokong isipin mo na ginagamit ko ang posisyon ko para samantalahin ka. Ayokong isipin mo na ginagawa ko to dahil lang sa kung ano ang meron tayo sa trabaho." Tinitigan siya nito ng matagal. "Ginagalang kita. I respect you as a person. But beyond that, I admire you. And if I don't say this now, baka hindi ko na masabi pa." Sa loob ng maraming taon, natutunan ni Melissa kung paano magpakatatag sa harap ng pagsubok. Pero sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pader. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin kay Alex na hindi ito tama. Gusto niyang sabihin na hindi ito dapat mangyari. Pero bakit tila hindi niya kayang sabihin ang alinman sa mga iyon? Dahil alam niya ang totoo. Hindi lang siya basta nagkakagusto kay Alex. Mahal na niya ito. Kahit anong pag-iwas niya, kahit anong pilit niyang kontrolin ang sarili niya, hindi niya kayang ipagkaila ang nararamdaman niya. Pero paano kung tama ang mga tao? Paano kung isipin nilang ginagamit lang niya si Alex? Parang nabasa ni Alex ang takbo ng isip niya. "Melissa, hindi kita pinipilit. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na, ano man ang piliin mo, nandito lang ako." Napayuko si Melissa, hindi makatingin ng diretso. Dahan-dahan siyang huminga, pinapakiramdaman ang sarili. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumingin kay Alex. Sa mga mata nito, walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pananamantala. Puro katotohanan lang. At doon niya napagtanto kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Muling bumuntong hininga si Melissa bago dahan-dahang ngumiti. "Hindi ko alam kung tama to," mahina niyang sabi. "Pero gusto ko rin." Bahagyang napangiti si Alex. "Sigurado ka?" Tumango siya, mas tiyak na ngayon. "Oo." At sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, pinili nilang sundin ang kanilang puso. Hindi bilang CEO at empleyado, hindi bilang boss at subordinate, kundi bilang dalawang taong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng lahat ng pagsubok. At ito ang simula ng isang bagong kabanata,
Hindi lang sa kanilang karera, kundi pati sa kanilang buhay. Sa kabila ng matamis na simula ng kanilang relasyon, hindi naging madali ang pagiging magkasintahan ni Melissa at Alex, lalo na dahil hindi ito isang ordinaryong relasyon. Si Alex ay CEO ng Montemayor Hotels and Resorts, isang makapangyarihang negosyante na palaging nasa mata ng publiko. Samantalang si Melissa, bagaman isa na ngayong general manager, ay dating isang simpleng empleyado lamang. At sa mata ng maraming tao, ang relasyon nila ay hindi isang pagmamahalan, kundi isang iskandalo. Mabilis kumalat ang chismis sa loob ng kumpanya. Alam mo naman siguro kung paano siya na-promote, di ba? Bulong ng isang empleyado sa kanyang katabi. Ha! Akala mo naman deserving talaga, sagot ng isa pa. Ginamit lang niya si Alex. Buti pa siya, isang gabi lang yata siyang sumiksik sa CEO. Ayan, manager agad. Tuwing dumadaan si Melissa sa hallway, nararamdaman niya ang malamig na tingin ng iba. May ilan pa ngang biglang tumitigil sa kanilang pag-uusap sa tuwing dumadaan siya, tanda na pinag-uusapan siya sa likuran niya. Bagaman hindi siya sanay sa ganitong atensyon, sinubukan niyang balewalain ang mga ito. Alam niya ang totoo. Alam niyang hindi siya umangat dahil lang kay Alex. Pinaghirapan niya ang bawat posisyong nakuha niya. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan ang inggit at mapanirang dila ng ibang tao. Mas lumala pa ang sitwasyon nang muling pumasok sa eksena si Samantha Rivera, ang dating kasintahan ni Alex. Si Samantha ay isang kilalang socialite, anak ng isang mayamang negosyante, at matagal nang umiikot sa mundo ng mga elite. Matagal silang naging magkasintahan ni Alex, ngunit naghiwalay rin sila dahil hindi nila matagpuan ang tamang balanse sa kanilang relasyon. At ngayong nakita niyang may bago ng mahal si Alex, ginawa niya ang lahat upang wasakin ang pagsasama nila. Isang umaga, isang headline ang lumabas sa Business and Entertainment News. Ex-lover claims to be pregnant with CEO's child. Nanlaki ang mata ni Melissa nang makita ang balita. Hindi siya makapaniwala. May kasama pang larawan si Samantha, umiiyak sa harap ng media habang hawak ang kanyang tiyan. Ayon sa kanya, nagkita raw silang muli ni Alex ilang buwan na ang nakakaraan. At sa isang gabing hindi inaasahan, nagbalik ang kanilang dating damdamin. Sinabi niyang nagdadalang tao siya at si Alex ang ama ng kanyang dinadala. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob ng kumpanya, naging matindi ang bulungan. Kita mo? Ang CEO natin may ibang babae pala. Kawawa naman si Melissa. Akala niya siya na, yung napili, yun pala, buntis yung ex. Ibigay na lang niya si Alex kay Samantha. Mas bagay sila. Maging sa opisina ni Melissa, ramdam niya ang malamig na pakikitungo ng ilang empleyado. Kahit wala silang sinasabi, alam niyang hinuhusgahan siya ng mga ito. Sa loob-loob niya, may parte sa kanyang gustong tumakbo. Gusto niyang umiwas sa lahat ng ito. Hindi naman siya lumaban para sa ganitong klase ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, may isang taong nanatiling tahimik ngunit matatag. Si Alex. Alam niyang alam na rin ni Alex ang balita. Ngunit imbes na magmadaling magbigay ng pahayag sa media, sinigurado muna nitong makakausap si Melissa. Isang gabi, nagpakita ito sa kanyang opisina, dala ang parehong determinasyon at lungkot sa kanyang mga mata. Don't believe anything you see in the news. Mahina ngunit matigas ang boses ni Alex. Tiningnan siya ni Melissa, hindi sigurado kung ano ang dapat maramdaman. Then tell me what's going on, Alex. Nagbuntong hininga ito. I haven't spoken to Samantha in months. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang kwentong yan. Sigurado ka? Diretsong tanong niya, hindi na nagpaikot-ikot. Hinawakan ni Alex ang kanyang kamay. Melissa, you know me. Alam mong hindi ko magagawa to sa'yo. Sa sandaling iyon, gusto niyang maniwala. Gusto niyang ipikit ang mga mata niya at kalimutan ang lahat ng naririnig niya sa paligid. Pero paano kung totoo? Paano kung hindi lang siya ginagamit ni Alex? Paano kung tama ang sinasabi ng ibang tao na isa lang siyang pansamantala sa buhay nito? Tila nabasa ni Alex ang kanyang pag-aalinlangan. Melissa, mahina niyang sabi, habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. I love you. Napatigil siya. I don't care what other people say. I don't care what the media says. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Muling tumulo ang luha ni Melissa. Hindi niya alam kung dahil sa lungkot, pagod, o dahil sa pagmamahal na nararamdaman niya para kay Alex.
Then prove it, bulong niya. At iyon mismo ang ginawa ni Alex. Kinabukasan, naglabas siya ng opisyal na pahayag sa media. Diretsahan niyang sinabi na hindi siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Samantha at wala silang naging ugnayan sa loob ng maraming buwan. Bukod doon, humingi siya ng paternity test. At nang lumabas ang resulta, naging malinaw ang lahat. Hindi siya ang ama ng bata. Tuluyang napahiya si Samantha at ang media na dati gigil na sirain si Alex at Melissa ay biglang nanahimik. Sa loob ng kumpanya, unti-unti ring nawala ang chismis. Ang mga dati bumabatikos sa kanila ay natahimik na rin at ang ilan ay napansin kung paano nanatili si Melissa sa tabi ni Alex sa kabila ng lahat. Nang gabing iyon, habang magkasama silang nakaupo sa opisina ni Alex, walang salitang lumabas sa kanilang bibig. Sa halip, tumingin lang si Alex kay Melissa at mahigpit siyang niyakap. At doon niya napagtanto, hindi ito isang relasyong magigiba ng mga chismis. Napangiti siya, saka mahina niyang binulong sa dibdib ni Alex, "I love you too." At sa gabing iyon, alam nilang mas matibay sila kaysa sa anumang pagsubok na dumating sa kanila. Ilang taon na ang lumipas mula nang dumating si Melissa sa Amerika bilang isang simpleng housekeeping staff. Ngayon, habang nakatayo siya sa balkonahe ng Montemayor Grand Hotel sa Manhattan, tinitingnan niya ang tanawin ng lungsod. Mga gusali na tila umaabot sa langit, mga ilaw na kumikislap sa gabi, at ang walang katapusang paggalaw ng buhay sa ibaba. Hindi niya inakala na makakarating siya rito. Mula sa pagiging general manager ng isang branch, itinaas pa siya sa mas mataas na posisyon. Bilang general manager ng Montemayor Grand Hotel, isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang hotel sa buong kumpanya. Ang hotel na ito ang crown jewel ng buong Montemayor Hotels and Resorts, at ang pagpili sa kanya upang pamahalaan ito ay patunay na kinilala ang kanyang kakayahan, hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang isang tunay na leader. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang diskriminasyon, ang pang-aapi, ang mga pagdududa sa kanya, hindi siya sumuko. Hindi siya bumalik sa Pilipinas na bigo. Sa halip, bumalik siya bilang isang tagumpay. At iyon mismo ang kanyang ginawa. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi na siya ang dating Melissa na tahimik na nangangarap lang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Bumalik siya bilang isang babaeng nakamit ang kanyang pangarap, handang ibahagi ito sa kanyang pamilya. Paglapag ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal din siyang hindi nakauwi. Huli siyang narito noong halos wala pa siyang pera, bago pa niya narating ang lahat ng ito. Nang lumabas siya sa arrival area, nakita niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina na halos hindi mapigil ang luha, ang kanyang ama na nakangiti ng buong pagmamalaki, at ang kanyang mga kapatid na kumakaway sa kanya. "Anak!" sigaw ni Aling Susan, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Hindi na napigilan ni Melissa ang sarili. Naiyak siya habang niyayakap ang kanyang ina. Ilang taon na rin mula nang maramdaman niya ang yakap ng kanyang pamilya. Sa lahat ng pinagdaanan niya, sila pa rin ang tunay niyang tahanan. "Tingnan mo naman yung anak natin," natutuwang sabi ni Mang Rodel habang pinagmamasdan siya. "Iba na talaga ang aura, mukhang big time na." Napatawa si Melissa, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Hindi naman tay, pero oo, maayos na ang buhay natin." At saka niya inilabas ang magandang balita. "Nay, te, gusto ko kayong isama sa Amerika." Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. "Anak, seryoso ka?" Tumango siya. "Oo, Nay. Matagal ko nang pangarap na magkasama tayo roon. May bahay na akong nakuha sa New York. Ayoko nang mawalay pa tayo." Hindi makapagsalita ang kanyang ina at sa huli, napayakap na lang ito sa kanya. Sa wakas, hindi na sila kailangang magkalayo. Bukod sa kanyang pamilya, ginamit din ni Melissa ang kanyang tagumpay upang tumulong sa iba pang Pilipinong nangangarap magtrabaho sa ibang bansa. Nag-donate siya sa isang foundation na tumutulong sa mga Pilipinong OFW, nagbibigay ng scholarship sa mga kabataang gustong pumasok sa hotel and restaurant management, at nagsimulang magsalita sa iba't ibang events upang bigyang inspirasyon ang mga kababayan niyang hindi sumusuko sa kanilang pangarap. Isang araw, habang nasa isang event sa Maynila, kung saan siya inimbitahang magbigay ng mensahe, may lumapit sa kanya.
Isang dalagang nasa early 20s, may hawak na notebook at resume. Ma'am Melissa, nanginginig ang boses nito. Idol ko po kayo. Napangiti siya. Talaga? Opo, isa po akong HRM graduate. Pangarap ko pong makapagtrabaho sa Amerika. Pero, natatakot po ako. Tinitigan ni Melissa ang dalaga at sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang sarili noon. Isang batang puno ng pangarap, pero hindi sigurado kung paano siya makakaalis sa mahirap na buhay. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at matamis na ngumiti. Huwag kang matakot, sabi niya. Alam kong mahirap, alam kong maraming pagsubok, pero ang pangarap mo, hindi dapat matapos sa takot. Naluha ang dalaga. Talaga po? Tumango si Melissa. Kung kinaya ko, kakayanin mo rin. At sa sandaling iyon, alam niyang ito ang kanyang misyon ngayon. Hindi lang magtagumpay para sa sarili niya, kundi upang ipakita sa iba na posible ang tagumpay para sa kahit sino, hanggat may determinasyon silang ipaglaban ito. Bumalik siya sa Amerika na hindi na nag-iisa. Kasama na niya ang kanyang pamilya sa bago niyang tahanan sa New York. At sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalalim ang kanyang relasyon kay Alex. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Sa wakas, nasa tamang lugar na siya. Hindi lang sa kanyang karera, kundi sa kanyang puso. At kung dati, iniisip lang niya ang kanyang pangarap sa ilalim ng gasera sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, ngayon, alam niyang higit pa sa kanyang inakala ang nakamit niya. Dahil ang tunay na tagumpay, hindi lang tungkol sa pera o posisyon, kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang makatulong sa iba. Naging mabilis ang pag-inog ng buhay ni Melissa sa Amerika. Sa loob lamang ng ilang taon, napagtagumpayan niya ang bawat pagsubok, napataas ang estado ng kanyang pamilya, at naabot ang pangarap na dati tila isang imposibleng bituin sa langit. Pero higit sa lahat, natagpuan din niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahang magiging bahagi ng kanyang kwento, ang tunay na pag-ibig. Sa kabila ng pagiging abala sa pamamahala ng Montemayor Grand Hotel, hindi nagbago ang relasyon nila ni Alex. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo nilang napatunayan sa isa't isa na ang kanilang pagmamahalan ay hindi simpleng damdamin lang. Ito ay isang pangako, isang pundasyon na itinayo nila sa gitna ng mga pagsubok. At sa huling pagkakataon, may isang bagay pang gustong patunayan si Alex. Isang gabi, imbitado si Melissa sa isang charity gala event ng Montemayor Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga Pilipinong nangangarap magtrabaho sa abroad. Malapit ito sa kanyang puso, kaya't buong puso siyang dumalo. Suot niya ang isang eleganteng cream-colored dress, ngunit sa kabila ng kasuotan niyang pangmayaman, hindi niya kailanman nalimutan kung sino siya. Isang dating simpleng dalagang nangangarap mula sa isang maliit na baryo sa Pilipinas. Habang abala siya sa pakikisalamuha sa mga bisita, napansin niyang parang may kakaiba sa kilos ni Alex. Para itong kinakabahan, ngunit pilit itinatago. Hindi niya iyon masyadong pinansin hanggang sa tumayo si Alex sa entablado upang magsalita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng Montemayor Foundation, panimula ni Alex habang nakangiti sa harap ng mga bisita. Sa loob ng maraming taon, nakita natin kung paano nakakatulong ang programa natin sa mga Pilipinong gustong makahanap ng magandang kinabukasan sa ibang bansa. Nagpalakpakan ang audience. Pero ngayong gabi, patuloy ni Alex, hindi lang ito tungkol sa pagtulong sa iba. Para sa akin, ito rin ay tungkol sa isang taong nagbigay inspirasyon sa akin. Isang taong nagpabago sa buhay ko. Nagtaka si Melissa. Sino ang tinutukoy niya? Hanggang sa biglang lumingon si Alex sa kanya. At sa isang iglap, naglakad ito pababa ng entablado, diretso sa kinauupuan niya. Napako sa kanyang kinauupuan si Melissa. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang oras, at kahit nasa isang malaking silid sila na puno ng tao, tila silang dalawa na lang ang nandoon. Sa harap ng lahat, lumuhod si Alex sa harapan niya. Hawak ang isang maliit na velvet box. Napasinghap ang buong audience. Si Melissa naman ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nangyayari. I was lost before I met you, Melissa, sabi ni Alex, titig na titig sa kanya. But you showed me what true strength looks like. You proved to me that success isn't just about power, but about perseverance.
kindness, and love. Dahan-dahang binuksan ni Alex ang kahon at bumungad ang isang eleganteng diamond ring. I can't imagine my life without you, patuloy niya. So, right here, in front of everyone who believes in us, I just want to ask, will you marry me? Halos hindi makahinga si Melissa. Lahat ng pinagdaanan niya, mula sa pinakamababang punto ng buhay niya, mula sa pagiging isang housekeeping staff, hanggang sa pagiging general manager, mula sa mga araw na halos sumuko na siya, hanggang sa sandaling ito, lahat ng iyon ay humantong sa isang tanong na magbabago ng kanyang buhay. Hindi niya kailangang pag-isipan pa. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga kamay, at nang makitang puno ng pagmamahal at pag-asa ang mga mata ni Alex, tumango siya. Yes. Mahina ngunit sigurado niyang sagot. Yes, Alex. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao sa loob ng silid, ngunit para kay Melissa, lahat ng ingay ay nawala. Dahil ang tanging mahalaga lang sa sandaling iyon ay sila ni Alex, at ang bagong buhay na naghihintay sa kanila. Isang buwan, matapos ang proposal, sa isang simpleng seremonya sa isang beachside resort, ikinasal si Melissa at Alex sa harap ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi marangya ang kasal, walang engranding bulwagan, walang daan-daang bisita, ngunit ito ang pinakamagandang araw sa buhay ni Melissa. Suot niya ang isang simpleng white lace dress, habang si Alex ay naka-light gray suit. Hindi sila napapaligiran ng mga taong naghahanap lang ng kasikatan, kundi ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Naroon ang kanyang mga magulang, halos hindi mapigilang lumuha habang pinapanood siyang naglalakad sa aisle. Naroon din ang ilan sa kanyang dating kasamahan sa trabaho, mga taong minsang naging bahagi ng kanyang mahirap na paglalakbay. At sa harap ng lahat, nagpalitan sila ng pangako. I vow to love you, support you, and stand by your side in every challenge we face, sabi ni Alex habang nakatingin sa kanya. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit mas naging mabuti akong tao. Halos hindi makapagsalita si Melissa dahil sa emosyon. Pero nang sa wakas ay nagsalita siya, bawat salita ay puno ng katotohanan. I never thought I would find love while chasing my dreams, sabi niya, nangingilid ang luha. But you proved to me that love isn't something you search for. It's something that finds you at the right time, in the right place, with the right person. At nang sa wakas ay sinabi ng pari ang, "You may now kiss the bride." Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pangako. Pangakong magsasama sila sa hirap at ginhawa, sa bawat laban at tagumpay. Mga taong lumipas. Hindi lang naging asawa ni Alex si Melissa, naging bahagi rin siya ng pamamahala sa buong Montemayor Hotels and Resorts. Hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi siya ng isang imperyo, pero alam niyang hindi lang ito basta isang trabaho. Ito ay isang responsibilidad na pinaghirapan niya at karapat-dapat niyang tanggapin. Patuloy rin siyang tumulong sa mga Pilipinong nangangarap magtagumpay sa abroad. Ginamit niya ang kanyang kwento upang bigyang inspirasyon ng iba, upang ipakita na walang imposible kung may sipag, tiyaga at tiwala sa sarili. Sa tuwing may isang kabataang lumalapit sa kanya, nagsasabing gusto nilang sundan ang yapak niya, lagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Huwag kang susuko. Lahat ng pangarap ay may kapalit na pagsubok. Pero kung matibay ang loob mo, maaabot mo rin ang sarili mong tagumpay. At sa huli, natutunan ni Melissa ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera o posisyon. Ito ay nasusukat sa tapang, sa tiyaga, at sa pagmamahal na inilalagay mo sa bawat hakbang na ginagawa mo sa buhay. At habang nakatayo siya sa tuktok ng Montemayor Grand Hotel, tinitingnan ang maliwanag na lungsod ng New York, hindi na niya kailangang mangarap pa. Dahil sa wakas, narating na niya ang langit na dati lang niyang pinapangarap.